mapakinggan ang World Bank na nagsasabi na sa panahon daw ni Ferdinand Marcos, ang Pilipinas ay founding member of the World Bank. Ano bang ibig sabihin nito? Parang inaamin na yata nila na mayroon ngang malaking depositong ginto si Ferdinand Marcos sa World Bank. Dahil paano ka magiging isang founder ng isang bangko na nagpapautang sa buong mundo kung wala kang depositong malaki, di ba? Ito ang video atin na panoorin. At hindi lang yan, dito din pala sa bidyong ito ay nabanggit din ng CEO ng World Bank na si PBBM ay hanggang 2031 daw, hanggang 2031, dahil meron silang malaking deal. Ano ba yun? At bakit hanggang 2031? Nako, talagang merong ano dito, di ba? Merong power ang Marcos Gold na nagpapaikot sa mundo. Kaya ito, panoorin natin ang video. Pangulong Bongbong Marcos, hanggang 2031 na? Grabe, ito na ang hinihintay natin. World Bank, inaprubahan na. Ang ano? Grabe, resulta ba ito ng Marcos Gold? On behalf of the World Bank Group, I extend our deepest gratitude for the opportunity to launch our new country partnership framework here in Malacañang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Akala mo ba tapos na ang lahat nung naupo si BBM na hanggang 2028 lang ang epekto niya? Akala mo ba walang mangyayari sa mga pangarap nating mga Pilipino? Pero teka lang, bakit parang biglang may nangyaring ibang level? Bakit ngayon lang ito lumalabas? At bakit may sangkot na ang World Bank? Hold that thought. Kasi kung iniskip mo ito, baka ikaw na lang ang huli sa balita. Ito ang simula, parang tahimik pero may nakatagong plano. Tahimik lang ang gobyerno, may mga issue dito, protesta doon, inflation dito. Pero sa likod ng lahat ng yan, may gumagalaw. Hindi kasing ingay ng press con, hindi rin headlines sa prime time, ng katulad ng impeachment. But something huge was being cooked. Ang tanong, para saan? Para kanino? Saglit lang, huwag muna mag-judge. At ito na, boom! World Bank, approve. Hindi basta-basta ito. CPF 2026 hanggang 2031. Baka hindi mo alam yan, pero ito ang bagong country partnership framework na inaprubahan ng mismong World Bank para sa Pilipinas. Pero bakit nga ba 2031? Ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay hanggang 2028 lang dapat, di ba? That's the twist. Therefore, hindi lang basta extension ng plano to. This looks like alignment ng global financial giant at ng local leadership. Kaya posible ba ang PBBM hanggang 2031? Or mas tama sigurong tanungin, may dahilan ba para ituloy pa siya? Vision ni Marcos Jr. sineryoso ng World Bank? Oo, sa ulat ng Department of Finance, mismong World Bank na raw ang nag-angkor ng programa nila sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa. Pero bakit? Here's the juicy part. 19 million Filipinos ang mabibigyan ng quality healthcare. Pangalawa, 15 million students na mapapabuti ang edukasyon at 4 million jobs na malilikha o ma-upgrade. Isa mo pa dito ang 19 million Filipinos na magkakaroon ng mas maayos na internet at $2 billion in private investments to fuel growth. But wait, hindi pa tapos. Narito pa ang 12.5 million social protection beneficiaries, 13 million na makikinabang sa climate resilience at 20 million na makaka-access ng government services online. So, sinong leader ang hindi mo gugustuhin manatili kung ganyan ang blueprint? Ang tanong ay, ginto nga ba ang dahilan? Matagal nang usap-usapan ang ginto ng Marcos, misteryoso, chismis. Ito raw ay urban legend. Pero ngayon, parang may tunay na ginto na tayong nararamdaman. Education, healthcare, jobs, infrastructure, digitization. Hindi literal na bulyon, pero totoong value para sa bansa. Pero paano nga kung totoo ito? Pero paano kung ito na ngayon?
Paano kung ang totoong ginto ay ang strategic alignment ng local leadership at international institutions? Paano kung ang ginto ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo sa paningin ng World Bank? Hindi natin sinasabing matutuloy hanggang 2031, pero aminin mo, bihira ang ganitong suporta mula sa World Bank na sadyang naka-align sa isang administrasyon. At higit pa roon, ang time frame ng plano, sakto hanggang 2031. Therefore, may dahilan na ba para abangan ang susunod na kabanata? Gusto mo ba Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2031 or 2034? Ikaw na ang humusga, pero kung gusto mong malaman kung ito na ba talaga ang ginto ng Marcos, atin itong tututukan. I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong kuro-kuro patungkol sa topikong ito upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Colossus 1 verses 6 to 17. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita, maging mga trono o mga paghahari o mga pamumunuan o mga kapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nananatili dahil sa kanya. Kaibigan, sa gitna ng mga balita ng pag-angat ng ekonomiya, mga proyektong suportado ng World Bank at mga plano ng pamahalaan na umaabot hanggang 2031, mahalagang balikan kung sino ang tunay na may hawak ng lahat ng ito. Ang ating Panginoon Jesucristo, hindi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ang World Bank, hindi ang ginto ng Marcos. Ang lahat ng kapangyarihan, yaman at tagumpay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maaring gamitin ng Diyos ang mga pinuno, proyekto o kahit ng mga institusyon sa mundo upang tuparin ang Kanyang layunin para sa bayan. Ngunit huwag nating kalimutan kung sino ang Panginoon sa itaas ng lahat. Maaring inaasahan ng ilan ang ginto para sa kaligtasan ng bansa, ngunit tayong mga nanalig sa Kanya, alam nating ang tunay na kayamanan ay si Jesus mismo. Therefore, habang tinatanong ng ilan, hanggang 2031 na ba si BBM? Mas mahalagang itanong, si Jesus ba ang hari ng puso ko hanggang sa walang hanggan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos.